I hate commuting, not because I'm tamad or hindi ako marunong, but because I'm a woman. Which means na kahit tulog ako, I can be sexually harassed. Well, can't men be sexually harassed pag sila naman yung tulog? Well, this is Pinoy Extreme and titingnan natin yung isang experience ng netizen about pagko-commute sa public. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Just like how I was harassed kanina sa bus, okay? Unahan ko na kayo para dun sa mga nagbi-victim blame na sasabihin na baka dahil sa suot mo. I'm wearing a shirt, okay, and pants. Long ass pants hanggang ankle ko to. Now I'm waiting for the plot twist. Okay, it's not me. For story time, sumakay ako sa PITX ng bus to Fairview. And like how I usually commute, nakakatulog ako pag nag-start na agad yung bus. Tutulog ako hanggang maharating kami ng Quirino. Pagdating namin sa Taft, sumakay na yung mga tao. So puno na yung bus, standing na sila, nasa aisle. Do you know the feeling when you're asleep but you know someone's staring at you? That happened to me kanina. So minulat ko yung mata ko and I saw two guys na nasa row in front of me, nakatayo sa aisle area. I tried to downplay pa kasi pag natutulog ako sa bus na walang mask, namumutla ako na mukha akong patay. So sabi ko, baka nakatingin lang kasi putlang-putla na ako. So hindi ko masyado pinansin. Okay, so may ano naman pala, reason kung bakit ka pinagtitinginan. Okay, let's continue. Umabante pa konti yung bus and nasa Padre Faura area na kami. Nung nagising ako kasi yung crotch ng isang guy, yung crotch area niya, nakamaong siya. Nagra-rub dito ko. So isip ko, what? Kasi diba, like, bakit mo ihaharap yung crotch mo dun sa taong nakaupo sa aisle kapag standing? Iharap mo na lang yung put mo kaysa yan. Nisip ko pa nung una, baka hindi sinasadya kasi nagsisiksikan nga yung mga tao. Yun naman pala, siksikan naman pala, ate. Ngayon, come to think of it pag ihaharap niya yung puwet niya sa'yo, di yung crotch niya naka-side naman doon sa kabilang kabilang side ng bus, which is may nakaupo din. So, dapat ba magreklamo din yung kabilang side kasi nakatutok naman sa kabila yung crotch area niya? 'Di ba? Pero, kada may sumasakay, gumaganon sa akin. Di ba malamang kasi umaandar yung mga tao eh. Di ba? Pag umaandar yung tao, may movement yun. Either pagilid, para, masisiksik siya. So, let's continue. As in, gumaganon sa akin yung crotch niya. So, every time, may sasakay na naman, at dito na naman siya. So, by the time na siguro nakatatlong beses na siyang maganon sa akin, bakit ko binabanat 3 beses? Again, iniisip ko nga po na baka hindi lang sinasadya. Nung nakatatlong beses na siya sa akin, kinausap ka niyang katabi ko. Sabi ko sa kanya, Kuya, pwede palit tayo kasi super uncomfy na ako dito sa lalaki. Kanina pa nila akong ginikit-kit. Ito na yung pinaka-practical example. Call out versus actually doing something about it. Now, doon sa pag-call out, pwedeng, maalarma pa kung totoo mang may masamang intensyon yung mga tao sa paligid niya. Pwedeng maalarma yun. Diba? And pwede siyang saktan ora mismo doon kung ginawa niya yung pag-call out. And most likely, kahit hindi nga siya saktan, wala rin magbabago. They would still be the same person, same mindset. Ano yung maganda doon sa ginawa niya? May ginawa siyang iba doon sa sitwasyon niya. Lumipat siya ng upuan. Diba? Yung pagiging accessible niya na magawan ng krimen, iniba niya. Diba? And that's good. Now, I like the part doon sa ginawa niya na kung saan may ginawa siya doon sa sarili niya at hindi doon sa mga bastos or bastos na nandun sa bus. Kasi alam niya sa sarili niya na mas tataas yung tsansa na mahinto yung ginagawa nila if I've done something different rather than i-call out sila. Imagine nyo ba kung ang ginawa niya or ang sinunod niya, kinall out niya katulad ni Gabe, Uy, stop, huwag mo ikis-kiss yung crutch mo sa akin. Kasi sabi ni Gabe, call out kita eh. Imagine that.
What do you think would the effect be pag ginawa niya yun? May mangyayari ba? I don't think so. It's going to be futile. Sabi nga kasi nila, di ba? Wala namang babago sa utak nila. But, doon sa actions nyo, that could help you prevent yung further pagkabastos sa inyong marami. Hindi siya nagdalawang isip, nakipagpalit agad siya. Kasi, kanina niya pa din pala napapansin na tumitingin yung dalawa. So, nagpalit kami. Ako na yung nasa window area, siya na yung nasa aisle. Nauuna pala bumaba si UST kesa sa akin. Sabi niya sa akin, ate, ingat ka, hawakan mo yung bag mo kasi kanina pa tinitingnan nung kasama nila na nasa likod. Ate ko, hindi na ako natulog, hawak-hawak ko yung bag ko, nakaganyan lang talaga ako. Hindi pa yun, hindi pa sila nakontento doon. Pagbaba ni UST, yung isang lalaki na kasama nung gumaganon sa akin, tinabihan pa ako. Well, of course, bakante yung upuan, di ba? Unless you have a good proof that they are really up to no good, then that's the time that you could actually call the attention ng conductor or ng driver. Di ba? That is today's commuting nightmare. If you are a lady and you are commuting, kahit mag-triple ingat kasi tayo, ang bastos is bastos. Yun naman pala eh, kung bastos ay bastos, what are you going to do about it? Di ba? Are you going to, manood ka muna ng video ni Gabe Pineda. Manood ka muna ng video ng mga White Knights. And then, would that change their mind para maging bastos? I don't think so. Di ba? Mas effective pa yung gumawa ka ng paraan, nakipagpalit ka ng upuan doon sa katabi mo than calling them out. Because that has a direct effect. Walang pinipiling edad, walang pinipiling lugar. Pag gusto kang bastusin, mabastusin ka. Now, I agree with that. Sobra. Wala silang pipiliing lugar. Diba? Now, ito lang naman yung gusto ko rin ma-realize ng mga kababaihan ngayon. Okay? If wearing clothes can help you prevent yung frequency ng mga mambabastos sa'yo kahit pa 5%, 10% man yan, even kahit nga 1%, I would take it. Diba? If it would lower my chance para mabastos, why not? Imaginein mo na lang yung mga taong nagdadamit ng sexy sa labas. Diba? Mas pinapataas nila yung chance nila mabastos. That's the point. Yan yung point na hindi nila magets or maybe ayaw nilang intindihin. Kasi nga, for them, freedom does not entail consequences.